welcome again to my channel. So, thank you po sa mga bago kong subscribers. And shoutout po dyan kay Asia. Hindi kita love pa rin. Kahit mag-subscribe ka. Okay? So, request po ito sa akin na video of revisiting polynomials. Ito po ay lesson 1 ng grade 8. So, ang polynomials po ay meron po siyang tatlong types. Okay? Ang monomial, binomial, at trinomial, ayan po ay mga types of polynomials. Okay? So, kapag sinabi po nating monomial, siya po ay nag-iisa lang. Okay? From the root word mono, ibig sabihin, nag-iisa lang. Parang ikaw, nag-iisa ka lang kasi wala kang jowa, single ka. Okay? So, ang example po ng monomial ay 2x squared. So, nag-iisa lang siya. Wala siyang ibang kasama. Ano pa ang mga example? Pwede namang constant na 10 lang. Nag-iisa lang rin siya. Wala rin kasama. Okay? So, pwede rin namang 7x raised to the 10th power. So, nag-iisa lang din, walang kasama. So, ayan po yung mga example ng monomials. Okay, kapag sinabi namang binomial, dalawa po ang nagsasama dyan. Okay, so, ano namang example niya? Pwede namang 2x cubed minus 3. Okay, so, ayan ay binomial. Paano natin nasabing binomial yan? Kasi po, meron tayong dalawang terms. Ang 2x cubed, ayan po ang ating first term. At yung 3 or negative 3, ayan po ang ating second term. Kaya ayan po ay matatawag na binomial. Ang naghihiwalay po sa kanila ay ito pong operators o yung positive or negative. Okay, so another example, pwede namang x minus 21. Ayan po ay binomial pa rin. Bakit? Kasi meron siyang dalawang term at may naghihiwalay sa kanya na operator. Ayan po ang negative or minus. Another example ay x raised to 100 minus x raised to 99. Okay, binomial din po yan. Bakit naging binomial? Kasi merong first term at merong second term. At may naghihiwalay sa kanila na operator na minus. Okay, kapag sinabi namang trinomial, from the root word tri, ibig sabihin ay tatlo. Okay? So, ano mga example niyan? Kung binomial, dalawa, ito ay tatlo. So, for example, x squared plus 4x plus 4. Okay, ayan ang example ng trinomial. Bakit naging trinomial yan? Kasi meron siyang tatlong terms. Asaan yung terms niya? Ito ang ating first term, second term, ito ang third term. Anong naghihiwalay sa kanya? Ito pong addition or plus. Okay? So again, another example dyan ay x squared minus 6x plus 9. Trinomial pa rin yan. Okay, paano siya naging trinomial? Kasi meron siyang first term, second term, at third term. Anong naghihiwalay? Operators. Ano yung operators? Ito pong subtraction at ito pong addition. Okay? So, ang pag-aaralan, ito po ang mga types of polynomials. Okay, so kailangan ang mga polynomials po ay naka-standard form. Okay, kailangan ayan ay naka-standard form. Kapag sinabing naka-standard form, ang kanila pong degree of exponents, kailangan po sunod-sunod. For example, kung ito ay si x raised to 5, kailangan po ang susunod sa kanya ay yung mas mababa sa 5. Ano yun? For example, meron siyang x raised to 4. At syempre, yung susunod sa kanya ay mas mababa.
Ano yung mga mas mababa? Pwedeng x squared or pwedeng x. Si x ay may invisible 1 po dito. And pwede rin naman siyang -10. Okay? Ito po ay example ng naka-standard form na polynomial. Okay? So, additional po, kapag ang polynomials ay lumagpas sa 3, hindi siya natin pwedeng tawaging trinomial. Ito po ay tinatawag natin na polynomial. Kasi hindi siya pwedeng maging monomial, hindi siya pwedeng maging binomial, hindi pwedeng maging trinomial. Bakit? Ilan ba kasi yung terms niya? 1, 2, 3, 4, 5. Meron siyang 5 terms. So, pwede natin siyang tawagin na polynomials lang po. Okay? So, let's have an example. Okay, meron po tayo ditong si letter A. So, again, kailangan, ayan po ay naka-standard form. Pag sinabi naka-standard form, kailangan, ayan ay naka-arrange, nakaayos, at may pagkakasunod-sunod. Okay? So, ibigay po natin kung ito po ba ay naka-standard form. So, tingnan natin si X. So, nauna dito ay 2 kesa kay 1. So, ibig sabihin, siya ay naka-standard form. Okay? So, ilang terms meron yan? Okay, bilangin lang natin. 1, 2. So, ibig sabihin, ayan ay may 2 terms. Okay, next naman ay kung ano pong pangalan ng polynomial. Ayan ba ay monomial? Isa lang ba yan? Ayan ba ay binomial? May 2 terms. Ayan po ba ay trinomial na may 3 terms? Okay, so since binibilang natin, 1, 2, at 2 terms, so ibig sabihin, ayan ay binomial. Okay, so another example, si letter B. Again, titingnan natin kung siya ay naka-standard form. So, since ito pong kanilang degree of exponent ay pababa ng pababa at naka-arrange, ibig sabihin ito ay naka-standard form. Next, bilangin natin kung ilan ang kanyang terms. Okay? Unang term, second term, at third term. So, ibig sabihin, ayan ay may 3 terms. Next, sa atin pong types of polynomials, ano po kaya yan? Ayan ba yung monomial, nag-iisa, binomial, 2 ba yan, or trinomial? Okay? Ito ay trinomial. Kasi po, 3 ang ating terms. Okay? Next example naman, si 1 minus 4x raised to the 4th power minus x. Okay, so titingnan muna natin kung ito ba ay naka-standard form. Nauuna si constant, sinundan ni x na may 4 na exponent, at sinundan ni 1 na exponent lang. Okay, so nakikita natin dito na hindi siya naka-standard form. So, ang gagawin natin, aayusin po natin yan. So, ano ang dapat mauna? Ito po ang dapat mauna. Si negative 4x raised to 4. Okay, sulat natin si negative 4x raised to 4. Ano yung susunod sa kanya? Siyempre, itong mas mababa, si negative x. Sunod ay si constant. Okay? So, bilangin po natin kung ilang terms. So, first term, second term, at third term. So, ibig sabihin, ayan ay may 3 terms. So, ayan ba ay monomial na nag-iisa lang? Ayan ba ay binomial na may 2 terms? Or trinomial na may 3 terms? So, 3 terms ay trinomial. Okay? So, next naman ay si letter D, na meron po siyang given polynomials na negative 8x raised to the 4th power and so on and so forth. So, ito po ba ay naka-standard form or nakasunod-sunod? Ang sagot po dyan ay hindi. Bakit siya naging hindi? Kasi nauna si 4 kesa kay 7. So, hindi siya naka-standard form. Ayusin natin sila.
Unahin natin yung may mataas na degree of exponent. Ayan ay si negative x raised to 7. Sumunod kay 7 ay si 5. Okay, so plus 5x raised to 5. Sumunod kay 5 ay si 4. So, ayan, si 8x raised to 4. Sunod ay si negative 2x cubed. At huli po si maliit na 10x. Okay? So, kung napapansin nyo, decreasing ang kanilang degree of exponent. Pababa ng pababa. So, ibig sabihin, ito po ay naka-standard form na po yan. Okay? So, bilangin na natin kung ilang terms sila. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ito po ay may 5 terms. Okay? So, sa sinabi ko kanina na kung hindi siya monomial na may isang terms, kung hindi siya binomial na may dalawang terms, at kung hindi siya trinomial na may tatlong terms, ito ay pwede na natin siyang ihanay or ipabilang sa polynomial. Kasi po, siya ay marami ng terms. Okay? So ngayon, paano naman kinukuha ang leading term? Paano kinukuha ang leading term? Okay? So, kinukuha ang leading term kung ano po yung may pinakamataas na degree of exponent. So, dito sa ating given, ano kaya dito ang may pinakamataas na degree of exponent? Yung may highest degree. So, syempre, automatic, ito ay si negative x raised to 7. So, ibig sabihin, ang ating leading term or LT, ayan ay si negative x raised to 7. How about dito? Ano ang ating leading term? Yung may pinakamataas na degree. So, syempre, ito ay si 4. Si x na may 4th power. Okay, ayan ay magiging negative 4x raised to 4. So, ayun lamang ang ating leading term. Okay, that's all. Bye-bye!